may itatanong na po ako tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi po, nabibasa sa Biblia po na siyang pinatay sa laman, subalit binuhay sa espiritu. Ano po ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus nang muli siyang mabuhay sa mga patay? Siya po ba ay espiritu o laman na po? Alam mo kapatid, kung Biblia ang ating pagbabatayan, nang buhayin siyang mag-uli, ang binuhay na mag-uli, yung laman. Kasi yun ang namatay siyempre yun ang bubuhaying mag-uli. Kaya nung puntahan ni Maria Magdalena at saka nung mga apostol, wala na ron sa libingan. Ibig sabihin, yung laman na namatay, yun ang binuhay. Di ba ganun ang logic nun? Kung alin yung namatay, yun ang binuhay. Kaya nga sabi, binuhay na mag-uli. Di ba? Alin ang binuhay? De yung namatay, at yung namatay, yung laman, yun ang binuhay na mag-uli. Kaya nga hindi nakakita yun ng kabulukan Hindi nabulok yung laman na yun Basahin natin ang aklat ng Gawa. Pakinggan mo ha kapatid. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Tingnan mo kapatid nagsalita si David sa awit. Ang aakalain ng isang magbabasa, kung hindi mo naintindihan, akala mo ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Pero nagsalita siya through the inspiration of the Holy Spirit. Doon sa 25, sinasabi ni David tungkol sa kanya. Yung kanya ron, tungkol kay Kristo yon. Nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Sa 26, dahil dito'y nagalak ang aking puso. Ito sinasabi ni David tungkol kay Kristo, hindi sa kanyang sarili. Bakit? Nakasulat sa Gawa, ang patriarkang si David, sabi ni San Pedro, si Pedro ba ang nagsasalita dyan, kapatid na, pakitingnan mo lang Sabi, ang ating patriarkang si David, malayang masasabi ko, na siya'y namatay, nilibing, at naririto sa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi nabuhay si David. Talagang yung katawan ni David, nabulok sa Hades, sa libingan. Pero ang ibig niyang sabihin doon, sa 31, palibhasa'y nakikita na niya ito, na nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay hindi makakita ng kabulukan. Kaya ang tinutukoy na hindi maiiwan sa Hades, hindi mabubulok yung kanyang katawan, ay ang katawan ng Panginoon Kristo. Pero yung katawan ni David na nagsabi nito ay nasa libingan at hanggang ngayon, sabi ni San Pedro, nasa atin ang kanyang libingan. Ibig sabihin, nabulok si David sa libingan. Alin ang hindi nabulok? De yung katawan ni Jesus, yun ang binuhay na mag-uli. Pakinggan mo Ang sabi ni San Pedro, upang ang kanyang banal wag makakita ng kabulukan. Ang hindi nakakita ng kabulukan, yung 2:27. Kapatid na Daniel, pakibasa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ang hindi nakakita ng kabulukan, yung iyong banal. Alam mo kung alin yung banal na sinasabi? Basahin natin sa Lucas, nung sabihin ng anghel kay Maria,
ay sa 1:35 ng Lucas. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Ayon, sabi ng anghel kay Maria, kasi sabi ni Maria, paano ako manganganak? Hindi naman ako nakakakilala ng lalaki. Paliwanag yung anghel sa tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sinabi, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak. Doon sa Griego, yung salita roon, kung ilalagay mo, ang banal na bagay. Wala namang nakalagay na bagay eh. Ang nakalagay doon, hageos. Pakilagay mo nga yung Greek 40 o 60 ba yun? O 40. Ang hageos, ang banal. Walang nakalagay na bagay. Ang sabi, ang banal na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi lang napapansin yan kasi ang nag-translate, dinagdagan ng salita, nilagyan ng bagay. Pero talagang nakasulat dyan, ang banal na ipanganganak, yung ipapanganak ni Maria, ang tawag ng Diyos doon, banal. Yun mismo yung banal na sinasabi sa Gawa 2:27 na hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. So ang banal na hindi nakakita ng kabulukan, yung ipinanganganak ni Maria. Yon. Hindi tao yon, banal ang tawag doon ng Diyos. Banal ang tawag ng anghel doon. Banal din ang tawag doon ni Propeta David. Hindi basta tao yun kundi banal yon. Yun yung katawan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang tanong ni kapatid, pinatay siya sa laman, binuhay sa Espiritu. Ano ba ang kalagayan ng Panginoong Hesus nang mabuhay na siya mag-uli? Pinaliwanag yan ng mga apostol. Ang mga iglesia ni Kristo, ang ibig nilang sabihin, nung mabuhay siya mag-uli, laman pa rin siya, laman. Kaya nga sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ako. Ako rin. Ang isang espiritu, walang laman at mga buto na gaya ng iyong nakikita na nasa akin. Yan ang ipinagtitindihan ng mga manalista para sabihin, si Kristo, pagkatapos na mabuhay mag-uli, tao pa rin. Meron lang hindi naintindihan si Manalo sa punto na yan. Mga kapatid, gusto ko lang na pati ang Iglesia ni Kristo makinabang sa ating Bible exposition. Nung mabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus, ang nabuhay, yung kanyang laman. Yung namatay, yun ang nabuhay. Yun ang logic Kung siyempre, kung alin yung namatay, yun ang dapat na mabuhay mag-uli. Ngayon, nung mabuhay siya, meron siyang laman, may buto siya. Kumakain pa nga siya pagkatapos niyang mabuhay na mag-uli. Basahin natin ang Gis 39 ng Gawa. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalon niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Nabuhay pala siya, kumakain pa rin siya, umiinom pa rin. O ganun ang kalagayan, sinasabi ng Biblia. Meron siyang katawan, yung nabuhay niyang katawan, kumakain pa rin at umiinom. Yun naman ay hindi imposible, kapatid na Benprio. Kasi, nang mamatay si Lazaro, yung katawan niya, yun ang namatay. Binuhay siya uli ni Kristo. Nandun sa 11 ng Juan yun Pagkabuhay na maguli ni Lazaro, nakatali siya, kinalaga nila. Hindi, siyempre, mahina siya. 4 na araw na siyang patay nung buhayin siya. Alam mo nangyari. Basahin natin ang 44 ng Kapitulo 11, kapatid na Daniel. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo
ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Kung mapapansin nyo, si Lazaro namatay din, siya mismo yung binuhay kasi may nakatali pa nga yung kanyang kamay at paa ng kayong panlibing. Nung mabuhay na siya mag-uli, pinakain siya. So yung nabuhay na mag-uling katawan, pwede pa yung kumain. Kagaya nga ng ating Panginoon Kristo na merong binuhay siyang mula sa mga patay na binigyan ng pagkain. Ang pinapunto ko ay posibilidad sa isang namatay na katawan, pag nabuhay, kumain uli. Kasi nga nabuhay nung bago mamatay yung kumakain yun nung binuhay, siyempre, pwede pa rin kumain yun. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, "Talita kumi," na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na, at pagdakay nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Yung bata nung 12 anyos yata yun, yung babatang babae, binuhay ng Panginoon, pagkabuhay, pinag-utos na bigyan ng pagkain. Ang nabubuhay maguli, pwedeng kumain, no? Pero, kapatid, ang hindi na ituro ni Manalo sa kanyang mga mga kasama, na pagkatapos nung 40 araw na kasama siya ng mga apostol, kumakain pa siya, umiinom pa siya. Pagkatapos nun, papanhik na siya sa langit. No? Pero nung papanhik na siya sa langit, yung katawan na yon, maaalis yun, mababago yun. Yung katawan na yon, bago pumanik sa langit, babaguhin yun. Yun ang tinuturo ng mga apostol. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50. Pakinggan mo ha. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Pagkatapos pala ng pagkabuhay na mag-uli, kapatid, ang mga Kristiyanong maliligtas, bago pumasok sa langit, babaguhin na, aalisin na yung katawan. Kasi sabi ng Apostol Pablo, sinasabi ko sa inyo, ang laman at ang dugo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, ni ang may kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Isip ka dyan, kapatid na Ben Prio, no? Lahat nung na-impluensyahan ni Manalo. Kasi kay Manalo, si Kristo na buhay na mag-uli, tao, abay pumasok sa langit tao pa rin na may laman at buto. Yun ang kanilang paniwala. Basahin natin yung pasugo. Hindi itinuro ni Manalo yung totoo sa kanila. Pasugo ng 1964. Ito ang kanilang ipinagmamalaki na katangahan sa Biblia. Katangahan ito Basahin natin, kapatid na Daniel. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Yan ang napakalaking pagkakamali na kung totoong may milyong miyembro ang iglesia ni Manalo, milyon ang nalokot na iligaw ng aral ng demonyo na yan. Na si Kristo ay tao, pumanik sa langit, tao uling babalik. Malaking kalaban ng Biblia yan Kasi ang laman at ang dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan, bago tayo makapasok doon, babaguhin tayo. Iyon din ang nangyari kay Kristo. Nung mabuhay siya maguli, yung kanyang katawan, kumakain, may laman, may buto, no? Pero, bago siya pumanik sa langit,
yung katawan na yun, napalitan yun. O, 3:20 ng Pilipos. Pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. O, pakinggan mo ito. Ang ating pagkamamamayan, our citizenship, sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, ang pagkamamamayan natin nasa langit. We will be inhabitants or citizens of heaven. Yun ang final destination ng mga Kristiyanong maliligtas. Kaya, kung ang ating pagkamamamayan nasa langit, pupunta tayo ron sa langit. Mula doon sa langit, hinihintay natin ang tagapagligtas. Kasi yung tagapagligtas pumanik sa langit, ang ating Panginoon Kristo. Ano ang sabi niya sa 21? Pagbalik niya, siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Babaguhin niya pala yung ating katawan. No? Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Para pala tayo makapasok sa langit, babaguhin tayo. Paano ang pagbabago? Gaya rin ng kanyang pagbabagong naranasan para maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, yung kanyang glorious body. Yung bang glorious body niya, yung nabuhay na maguli sa mga patay? Hindi yun ang glorious body. Yung glorious body, yung ipapanhik niya na sa langit. Kasi kailangan ng palitan itong katawang ito na nasisira ng katawang hindi na masisira. Yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi tayong lahat matutulog o mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sabi niya, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Itong hiwaga ang hindi naintindihan ni Manalot ng mga ministro niya. Aling hiwaga ito? Hindi tayong lahat mamamatay o matutulog, pero tayong lahat babaguhin. Paano mangyayari? Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Pwede palang baguhin ng Diyos yung ating katawan sa isang kisap mata. Kaya yung katawan ni Kristong nabuhay na maguli sa mga patay, na ginamit niya pa habang nandito siya sa lupa. 40 araw pa kasi siya bago pumanik sa langit eh. Sa loob ng 40 araw, yung katawan na yun nga rin yung katawang tao na binuhay na maguli sa mga patay. Pero bago siya pumanik sa langit, yung katawan na yun, babaguhin yun sa isang sandali lang, sa isang kisap mata. Pakinggan mo kapatid kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Kristo, ano? Eto. Kaya ako nagtitiwala, hindi yung katawang tao ang pumanik sa langit. Kasi pwedeng baguhin ng Diyos yun sa isang kisap mata bago siya makapasok sa langit, babaguhin yun. 15:39 ng Korinto. Pakinggan mo kapatid ha. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Pakinggan mo kapatid ha. Sabi ni Pablo, may katawan ukol sa langit. Para pumunta ka sa langit, bibigyan ka nung katawang ukol sa langit. Para rin may katawang ukol sa lupa, kagaya nitong ating katawan ngayon, na nasusugatan, kailangan kumain, nagkakasakit, natatabla ng bakterya, tinatabla ng virus. May katawang ukol sa lupa. Pero may katawan ding ukol sa langit. Anong sabi ni Pablo? 49. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kita mo kapatid, kung paano meron tayong katawan o larawang ukol sa lupa, para ka makapanhik sa langit, tataglayin mo rin yung katawang ukol sa langit o larawang ukol sa langit. Ibig sabihin, pag nabuhay ka maguli, ang magagawa ng Diyos bago ka pumasok sa langit, yung katawan mong nabuhay na maguli na galing sa alabok, mapapalitan yun ng Diyos ng katawang ukol sa langit sa isang kisap mata, sa isang sandali. At magaganap yun doon sa araw ng
huling pagtunog ng pakakak, ang sabi ni Pablo, mapapalitan ang ating katawan nung katawang ukol sa langit. Ganun ang nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Bagaman nung mabuhay siyang maguli, yung paring katawan niyang tao na may laman, may buto, kumakain. Pero bago siya pumasok sa langit, napalitan na yon ng katawang ukol sa langit. Espiritu na yon, kapatid. Espiritu na yon. Hindi naman pwede sa langit ang laman eh. Sabi nga niya doon sa 50, ang laman at dugo hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung laman at saka yung dugo, yung buto. Kaya para sabihin mo, si Kristo pumanik sa langit, tao pa rin, tapos babalik pa rin tao. Maling doktrina ni Manalo yan. Nang papanhik na siya sa langit, 40 araw at 40 gabi siya, pagkatapos niyang mabuhay, nandito pa siya sa lupa, 40 days and 40 nights. Basahin natin ang Gawa. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos na siya ay maghirap at mabuhay siya sa mga patay, napakita siyang buhay. Nakasalo-salo ng mga apostol, nagtuturo sa 40 araw pa. Hindi agad siya pumanik sa langit, 40 araw pa siya kasama ng mga apostol. Kaya ang nangyari, nung papanhik na siya sa langit, nakikita ng mga apostol yung kanyang pagpanik eh. Kasi meron siyang katawang nakikita eh. Pero merong magaganap doon na ipinaliwanag ng mga apostol, gaya ni Pablo, na yun, bago pumasok sa langit, binago yun. Tapos sasabihin ni Manalo, tao siya nung pumanik sa langit. Sino may sabi sa'yo? Ang katunayan, kapatid, pakinggan mo ito. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Meron palang mga tao, yung mga Hudyo, pag nagbabasa ng aklat ni Moises, may talukbong ang ulo, ang puso, kaya hindi nila naiintindihan eh. Pero kung magbabalik ka sa Panginoon, maaalis ang talukbong. Sino yung Panginoon na yun na tinutukoy? Pagka bumalik loob ka sa Panginoon, maalis yung talukbong mo sa iyong puso. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Yan, ang nakakaalis ng talukbong ang Panginoon Jesucristo. Yung mga Hudyo, pag binabasa yung aklat ng matandang tipan, gaya rin ng mga Sabadista ngayon, may talukbong, kaya hindi nila maintindihan buo. Pero yun ay kang talukbong na yun, naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Basahin ngayon natin ang 16, kapatid na Daniel. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ayun, pag nagbalik ka sa Panginoon o kay Kristo, maalis ang talukbong. Tuloy, 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ayan, ang sabi ng Apostol Pablo, pag nagbalik ka sa Panginoon, maaalis yung talukbong. Sabi niya, ngayon, ang Panginoon ay Espiritu. Nilagyan lang nila ng siyang Espiritu. Pero kung sa Grego mo babasahin, ang nakalagay dyan ay, now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord, there is liberty. Sabi ng talata, now the Lord is that Spirit. Ngayon, ang Panginoon ay ang Espiritu. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Sa pagkaka-translate sa Tagalog, para bang pinapatunog na hindi si Kristo direkto pero para maintindihan mo, kapatid, now the Lord is that Spirit. Yung Panginoon na nag-aalis ng talukbong, yun ay Espiritu. Ewan ko lang kung may ibang translation na mas maganda sa Tagalog. Kasi dapat ang pagkakasali nun, ang Panginoon na tinutukoy niya, yun yung Panginoong nag-aalis ng talukbong, yun ay Espiritu. Ayun. Sa sambayan ng Pilipino, mas maganda. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ang Panginoon ay Espiritu,
At kung Ang saan diferensya lang nitong pagkakasali dito, inalis nila yung salitang ngayon. Bakit ngayon? Kasi nagsasalita si Pablo. Nung si Pablo ay nagsusulat sa taga-Korinto, more or less nasa AD 55 na yan. Pumanik sa langit si Kristo, maaari mga AD 40 o mahigit ng kaunti. AD 55, nasa langit na ang Panginoon Kristo nang isulat ni Pablo sa taga-Korinto ito. Ang sabi niya, ngayon, dapat i-consider natin yung time element. Nung panahon na isinusulat ito ni Pablo, si Kristo, espiritu na. Hindi na laman at buto. Kaya ngayon, ang Panginoon ay espiritu. At kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, ay naroon ang kalayaan. It should have been translated na, ngayon, ang Panginoon ay espiritu. Kasi may pagkakataong nakalipas na siya'y nasa laman siya. Pero ngayon, 55 AD, hindi na siya laman, may espiritu na siya. Pakinggan mo sa 5 ng 2 Korinto, versikulo 16, para maintindihan natin yung talatang ngayon. Kung consider mo yung time na si Kristo nasa langit na, nang sinusulat ito ni Pablo, 5:16. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. O, kita mong kaliwanag niyan, kapatid. Nakilala namin si Kristo sa laman, nakita nila ng mga apostol. Pero ngayon, nung nasa langit na, hindi na namin siya nakikilalang gaya noon na nasa laman. Kasi alam ni Pablo, bago siya pumanik sa langit, papalitan yung kanyang katawan ng isang katawang maluwalhati na hindi na ukol sa lupa, kundi espiritu na katawang ukol sa langit. Naintindihan mo, kapatid? Ayan, Maliwanag pakitry po, po na. Brad Billy. Ayan.